Hello again guys, and isang maulang Tuesday hapon po sa ating lahat. Ayan, ngayon ay Martes and welcome back nga pala sa aking channel. So kahapon ay wala tayong upload or vlog kasi ako ay nag-live stream lang. Salamat sa mga pumunta sa akin live stream. So ngayon guys naman is may share na naman ako sa inyo at sana huwag kayong magsawang makinig sa aking mga videos. Ayan. So, ngayon, isi-share ko sa inyo ay bilang isang dialysis patient, ano ba yung mga prutas na kinakain or nakakain ko. So, huwag na natin itong patagalin. Let's start! So, ayun nga guys. Ang mga prutas na kinakain ko or nakakain ko, unang-una, syempre, ay bago natin yan talakayin, syempre, kung ikaw ay isang dialysis patient, bago ka kumain ng prutas, kailangan alamin mo muna ang iyong potassium level. So, kung ikaw po ay isang dialysis patient, nasa monthly laboratories mo yan. Yan ay isang kung saan ay parang pinaka-protocol na or yung pinakakaraniwan sa mga lab test na ginagawa monthly sa isang dialysis patient. So, ang aking lab test kasi is mga 8 kinds yata yun at kabilang doon ang potassium. Mahalagang alam yon ng dialysis patient. Bakit po? Kasi po doon po ibabase or doon ka magbabase mismo kung ano yung mga prutas na kakainin mo or kung dapat ka bang kumain ng prutas. Or kung gaano kadaming prutas ang kakainin mo. Ayun nga po. So, kasi ang prutas ay pinaka parang kung saan po yung main source ng potassium. Ayan po yung prutas. So, kung mataas po ang iyong potassium, so kailangan maglaylo ka or bawas-bawasan mo ang pagkain ng prutas. Kung masyado mataas, mag-stop ka sa pagkain ng prutas at kung mababa naman ang potassium mo, kumain ka ng prutas. Ako po, gaya ko, as a dialysis patient, monthly din ang aking potassium at ang akin pong potassium ay laging 3.7 or 3.6. Ayan. Ang normal po ay 3.8. At sa halip na ako po ay mag-take ng mga gamot na pampataas ng potassium, ang nirecommend po sa akin ng doktor ay kumain na lang ako ng prutas. Especially ang saging. Ayan. So, ayun guys, ang ginagawa ko is araw-araw may prutas ako. Minsan man saging, sa maghapon, 3 times a day. Ayan. So, isang saging, isang meal. Ayan. Tapos, meron din po ako mansanas. Ayan, nakakain ko yung mansanas. Yung saging kasi guys is hindi pwedeng araw-araw yan or yung sa loob ng isang linggo, isang buwan as in araw-araw na saging kasi yung saging super rich in potassium. Kailangan alam mo yung balanse ng potassium ng bawat isa. So, kung kakain ka ngayon ng rich in potassium na prutas, kinabukasan dapat yung parang normal lang ang potassium or yung medyo mababa. Katulad ng mansanas. Ayan. So, ang ginagawa ko, halimbawa, nagsaging ako ngayon, bukas, mansanas, tapos sa susunod, mansanas uli, tapos magsasaging uli. Ganun po, hindi pwedeng araw-araw kasi ang iyong potassium baka biglang sumirit or ano bang tawag doon, biglang tumaas ng sobra at mahihirapan ka din po kasi ang titirahin po ng potassium na yon is ang puso. Mahihirapan ka pong huminga kapag masyadong mataas ang iyong potassium. Gayun din po kapag mababa, ang puso talaga yung mahihirapan. Ayun. So, ang mga nakakain ko po kasing prutas ay na po saging. Ayan, yun pinaka-common na nakakain ko saging. Kasi po ang akin nga pong potassium is mababa. Hindi po siya tumataas. Pinakamataas ko ng potassium, 3.9. Ayun na po. Yun na yung pinakamataas ko. Kasi po, araw-araw po ako nagpuprutas. Ayun. Kasi meron po kasi mga dialysis patient na madali po silang
makakuha or maka-absorb ng potassium. And luckily, ayan, hindi naman po ako ganun. Yung talagang konting prutas lang, tapos sirit na yung potassium mo or yung biglang taas na yung potassium mo. Hindi naman po ako ganun. So, kahit araw-araw akong magprutas, hindi po talaga tumataas ng sobra yung potassium ko. Ayun, kaya po, medyo maalwan po ako sa pagkain. Ayan. At yun po, ang isa pa pong nakakain ko is apple. Ayan. Pero sabi nila maganda daw biniblend. Pero para po sa akin, ang ginagawa ko, hindi ko biniblend. Nilalagay ko lang sa ref yung apple. Tapos kakainin ko siya ng malamig. Mas masarap po siya, honestly. Mas matamis. Ayun. Parang mas feel ko yung sarap ng apple. Lalo kapag crispy or yung malutong ba. Kapag kinakain, masarap siya. At ako po, sa akin, ako yung kumakain ng prutas ay sa gabi. Kasi po, parang, ano po siya, nagwawash siya. Ako, tuwing gabi, nangangain talaga ako ng prutas bago matulog. Kasi pakiramdam ko, kapag kumakain ako ng prutas bago matulog, yung parang nadadaanan yung lalamunan ko. At kung may kinain man ako may mantika sa maghapon, pakiramdam po, parang nawawa siya or nawawala. Ayun, or yung parang sumasama dun sa prutas. Tapos, ilalabas ko na pagka pupu sa umaga. Ayun, i-share ko lang po yun sa inyo. Basta tuwing gabi, ako nangangain ng prutas. At syempre, kapag katapos kumain, yung saging po, yung every meal, ayun po. Pero ang mansanas po talaga, normally, para sa akin, sa gabi ako na kumakain ng mansanas bago matulog. Ang isa ko pang nakakaing prutas is orange. Ayan, pongkan, ganon. Kiat-kiat, ayan. Pero, meron po kasing nabibiling maaasim. Hindi po ako, pagka nakatikman ko na po yung isa, at maasim po siya, yung mga susunod, hindi ko na yun kakainin. Kasi parang, baka maasim na rin yun. Maasim, or yung sadyang maasim. Kasi po, bawal po sa dialysis patient ang maaasim na prutas. Katulad po niyang sinturis or dalanghita. Ayan, bawal po yan. Nangangain din po ako ng lukban kapag po hindi maasim. Meron kasing lukban or suha na maasim. Pero kapag po siya mapula, tapos matamis, ayun, nangangain po ko. Kasi maganda po talaga sa katawan yung suha. Ayan pong Atis Castilla, yun pong maasim na atis na malaki. Ayan, kumakain po ako niyan, pero slice lang, parang gapos puro lang. Kasi maasim po yan. Pero maganda po yan sa katawan. Ayun, basta sa prutas po, kung sa tingin ko talagang masustansya siya, or talagang minsan lang, or kaunti lang, para lang may makuha din akong sustansya dun kahit papano. Pero kapag maaasim talaga, hindi ako nakakadami, as in konti lang. Kasi nga po, nakakapagpababa po ng hemoglobin yung mga maaasim na pagkain. At yun nga po, katulad nung Atis Castilla, yan, sadya po kasi yung maasim, kahit hinog na yan, maasim na yan eh. Tapos yung sinturis or yung dalanghita, ayan, meron lukba na maasim, merong pongka na maasim, merong sunkist na maasim, merong orange na maasim, pinya, hindi ako nangangain ng pinya talaga po, mga fresh na pinya. Kasi makati sa lalamunan, yun po ang pakiramdam po. Makati talaga sa lalamunan at yung tapos ka nang kumain, nandito pa sa dila mo na parang nagtutusok-tusok. Ayoko talaga nun. Ayun po. Tapos, ang isa ko pang hindi kinakain prutas ay langka. Ayan. Kasi po, ang langka daw is matagal matunaw. And kung alam nyo po yung word na humihilab sa tiyan or parang mas lumalaki. At pagkatapos kong kumain nun, masakit sa tiyan or mabigat. Yan pong mais. Ayan, kumakain po ako niyan, isa lang lagi. Or kapag malaki kalahati. Kasi po, at saka po napakadalang, minsan lang talaga sa isang taon ako kumain yan. Basta po tag mais, ayun, kakain ako ng isa. Tapos, ayun na, next year na uli. Kasi, pag po kumain ako ng mais, mabigat po siya sa tiyan.
in ilang days na iba yung pakiramdam ng tiyan ko. Ayun. Nitong huli akong kumain, ganun po kasi iba yung pakiramdam, mabigat, na hindi ko maipaliwanag ng maayos. Ayun. Ang isa pa po, isa niyog. Ayan. Hindi ko alam kung bakit at anong meron po sa coconut or sa niyog. Kung bakit po, kapag po ako'y nangangain nun or umiinom ng sabaw nun or ng buko na fresh, ay masakit sa tiyan or nagdududual or nangangasim, ayan, tapos nag-LBM. Hindi ko alam kung bakit. Lalo po pag gata. Ayan. May mga gata na ano po, na luto. Halimbawa, ginat yung langka. Diba, nilalagyan po yan ng gata. Hindi po ako makapakain. Ginata ang kalabasa. Pag nangain ako, masakit yung tiyan ko talaga. Hindi ko po alam kung bakit at natatakot ako kapag talaga masakit ang tiyan. Kasi sa isang dialysis patient, sa isang peritoneal dialysis patient, ang pinaka nakakatakot na sumakit ay ang tiyan. Kasi po yung catheter mo po ay nasa tiyan. At lagi kang mag-aalala, baka po yun ay infection na. Ayun. Kaya po talaga ako ingat sa pinakakain ko. Pag alam ko sumasakit yung tiyan ko sa ganon, hindi na ako nagtatry. Kasi baka pag sakit ng tiyan ko is diretso na sa infection. Ayokong mangyari yun. Kasi po naranasan ko na yun one time na wala nang sasakit pa dun. Talagang as in, todo na, lahat na, ando na. Ayun lang guys, yun lang yung mga may share ko sa inyo today. Basta yung mga prutas na matitigas, hindi po yan. And kung pangain ka lang, o di lang yung maaasim, hindi rin po ako dyan. Ayan. Tapos po, ay lang naman kasi, ubas, ayan, nangangain po ako niyan ubas, pero konti lang. Kasi sabi nila, parang mabilis po yung makataas ng kreya yung ubas. Hindi ko alam kung totoo po yun. Pero nangangain po ako niyan is napakadalang lang din. Yung ubas. Ayan. Tapos ano pa nga bang kinakain kong prutas? Ayun lang guys. Wala na ako iba maisip na kinakain kong prutas. Siguro, yun, rambutan pala. Nagmukbang pala ako nung rambutan. Yes, kumakain ako rambutan. Masarap kasi yun talaga. Hindi siya maasim. Pero may mga maaasim na rambutan. Pero yung naano ko is lahat talaga matamis. Masarap. From Alamino, shout out to Kuya Mars and Tita Ami. And Kuya Ambet, thank you so much sa inyong parambutan dyan nung last month. Thank you. And ayan, may special shout out pala po kay Ma'am Army ng Katotohanan Warriors group. Ayan, mega shout out po Ma'am Army. Happy birthday. Ayan, happy birthday po. I'm wishing you all the best. And to Medjam Vlog, ayan, advance happy birthday. Ayan, nabati na kita. Ayan, thank you so much sa inyong suporta. Ayun lang guys ang mai-share ko sa inyo today. And sana po ay nagustuhan niyo ang video ito. Kung nagustuhan niyo po, huwag kalimutang mag-like and comment sa baba ng mga nais niyong talakayin natin sa susunod na vlog or yung mga opinion, suggestion, ayan, open and welcome na welcome po yan. And don't forget to subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga videos, lalo-lalo na sa mga bago sa aking bahay. Ayan, always welcome po kayo. Maraming salamat po guys sa suporta. Shoutout din po sa aking mga members and sa mga nagbibigay ng blessing through super chats. Thank you so much. I really appreciate it po. Thank you ng maraming. Maraming salamat guys sa panonood po ng vlog na ito. And keep safe everyone. God bless. Thank you so much. Bye. See you in my next vlog.